Hindi naman binoto ito ng taong bayan itong si Balulong eh. Binoto ba? Wala ngang kalaban eh. Bakit nanalong sticker? Sino ang bumoto? O yung mga alipuris na naglalaman ng 150, 777. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba? Magsaad ng totoo? Good job! Council for Victims, OPCV, at iba din po yung defense team. Kasi sa Pilipinas, di ba, ang sinasabi po natin is that ang Office of the Prosecutor and the representing the victims at the same time, in one na yan. Pero dito, iba-ibang entity po yan. Kaya po dapat importante na ipaalam ito sa buong mundo na dapat ang mainstream media, ito dapat ang sabihin ninyo. Ibandera nyo yan. Attorney Nicholas Kaufman requested the appeals chamber to disqualify from further involvement with respect to whatever development ng kaso ni President Duterte. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, Gismillo Marimar. Talagang tahasan na binibira ni Ate Amy itong kapinsanan niya o yung pinsan niya. Mamaya-maya abangan nyo sa dulo ng ating video. Pero shoutout muna tayo. Shoutout tayo ha. Kasi marami talaga nagpapa-shoutout. Hindi natin isa-isa, pero gagawa tayo ng paraan. Shoutout kay Ma'am Rowena Alvarez, watching from Kuwait. Ingat po dyan. Kay Rodora Tuason. Shoutout po kay Good Sir, Ma'am Rodora. Hello, ituloy lang ang laban. Ayan. Shoutout tayo. Yun nasa ilalim talaga. Ang hirap ng Wala kaming napapanood. Nako, ayan na. Wala raw silang ayan, kita nyo meron nagko-comment dito. Wala raw silang nakukuhang notification. Ano ba yan? Grabe. Rian Jacinto, thanks sa live Kuya Goods from Vienna, Austria. Yan, Ma'am Ria Jacinto. Yan. Ronald Ibaya. Ayan. From Davao. At CV. Ayan, from Hong Kong. Shoutout po. Ayan, kay Sir Romeo in Greece. Ayan, watching from Athens, Greece. Ayan, shoutout po sir. Ingat po kayo ha. Roto Vegas ng New Zealand. Shoutout po. Ayan, nasa ilalim na iba. Mahirap na halongkayin. Kita nyo? Mula kay Vinice, wala raw akong video. Araw-araw ho ako may upload. Kita nyo naman, boss. Ano ba yan, boss? Pa 300,000 na po tayo mga kasama. Ayan, kaya like and share nyo yung video, ha. Kaya Elsa Biran, watching from Maryland, USA. Shoutout po sa iyo. At ito na, humantong na tayo dito sa pag-uusap natin at ating mga talakayan at reaksyon. Romualdez Lam Senate decision to archive BP Duterte impeachment. Why the rush? Bakit hindi i-rush? Wala naman sustansya lahat. Diba? Wala naman sustansya lahat. At tila baga, sabi ni Aling Ledesma, minadali. 1, 2, 3, 4. Pang-apat ang inuna. Akala nila kasi doon sila aabante. Saan? Sa 200 plus na nagsipirma na hindi man lang binasa ang nilalaman ng dokumentong yon. Kaya siguro nabuwisit din itong Supreme Court. Talagang kitang-kita naman nila na manipulado di umano at parang meron lang patama sa isang tao. Yun ang nakikita. Kaya minabuti na lang, sige, tama na yan. At mayroong nagmamagaling sa nagmamagaling na naman, mamaya. Tuloy natin to. Ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Senado na i-archive ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Nag-ihimutok sa hinanakit
si Romualdez. Sa isang panayam, pinigyang diin ni Romualdez na tanging ang kapulungan ng mga kinatawan ang may eksklusibong otoridad na magpasimula ng mga kaso ng impeachment at tinanggihan ng mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na ito ay nagmamadali o maagang isinangguni sa Senado. Ito na lang nung kayo nagmamadali na ipasa yung impeachment complaint laban kay BP Sara, 'di ba? Ang bibilis nyo. Wala namang sinabi ang Supreme Court, wala namang sinabi ang taong bayan sa inyo, kundi buwisit. Nabubuwisit sila. 'Di ba? Ngayon ito, hindi kayo kinatigan, nagngangaw-ngaw kayo. Ang dami niyong sinasabi, hindi makatao, unconstitutional. Di ka nga. At yung mga attack dog nyo, ay ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Bakit? Takot na. Nakakaramdam ng takot. Yung isa nga, pumunta ng India, nagsumbong. Oo. Nagsumbong doon, nakalain nyo, sabi daw, ipapategi daw siya ni VP Sara. Nak ng tipaklong naman. Sumbongero, mama. Pumunta ng India at doon Kung hindi nyo ginawa ng kwento ang mga Duterte, hindi kayo matatakot ng ganyan. Pansinin nyo na lang. Pansinin nyo na lang mula Davao, Visayas, Mindanao. Solid Duterte. Kakapiranggot lang kayo sa norte. Ang sabi pa ni Manong Chavez, hindi na kayo susuportahan. Hindi pa kayo matakot sa 2028 pag natapos na ang termino nyo. Lalong-lalo na ito. Si Balulong. Tiyak mananagot, sabi ni Aling Ledesma. Nangako siya na patuloy na ipaglalaban ang mga prinsipyo ng konstitusyon ng pananagutan ng transparency at parangalan ang tungkulin sa konstitusyon ng Kamara na mapanatili ang checks and balances. Aniya ni Romualdez. Yesterday, the Senate, not sitting as an impeachment court, moved swiftly to archive the complaint against Vice President Sara Duterte, despite the case still pending before the Supreme Court. To archive is, in effect, to bury the articles of impeachment. Yet the ruling of the Supreme Court is not final. On August 5, the House of Representatives filed a motion for reconsideration. Last minute, kung kailan nagsalita na ang Supreme Court, saka kayo, mahilig kayo sa last minute Ganyan din ginawa nyo. Kaya nga binatikos kayo ng mga senador. Minamadali nyo. Nagsasalita pa kayo ng fourth read. Ang bibilis nyo sa fourth read. Pero, nung sinabi ng Supreme Court na immediate, nagsingaw-ngaw kayo. Diba? Pag kayo okay, pag sila ayaw, hindi pwede. Saklap, diba? Kaya, eto, nagsalita na rin si Bibi Sara, patungkol dito. Kasi binabati ko siya Yung pagpunta niya ng Kuwait at ibang bansa, akala mo naman, yung pagpunta niya binibisita niya ang ating kababayan. Trabaho yun. Trabaho. Bakit hindi magawa ng amo niyo? Pakita natin dito. Totoo naman yan Bibi Sara, sagutin mo sila. Oy, ano nangyari? Wait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. So, ang Office of the President and ang PCOs, there's no truth at all nga niya to cooperate without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung
lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Ayan, tama naman. Tama lahat ng sinasabi ni BP Sara. Sa kanya na naman itututok ibabaling. Bakit hindi pinanigan ng mga magagaling na senador itong impeachment? Akala nyo ba, yan tatahitahimik si Balulong at si Bungit-ngit. Oo, ang sabi ni Aling Ledesma, lahat ay sino ang nagpakana. Sino ang nagpakana? Ayan ang sasabihin ni Ate Amy. Kaya abangan nyo yan. Lahat ng mga bagay na yan, totoo, pamumulitika. Inamin merong interview sa kapihan, ibang klase ang pronouncement. Pero, ito muna ang unahin natin. Ano ba ang pagpapalit? Gugustuhin nyo ba, magugustuhan nyo ba ang pagpapalit ng House Speaker? Kayo ang tatanungin, taong bayan. Kung pagbobotohan lang at magkakaroon ng botohan, ay ako ang mangunguna, palitan ito. Bakit? Wala naman nagawa. Meron nga pala, naubos nga pala. Meron nga pala, insertion nga pala. Sabi ni Aling Ledesma, lahat ng mga bagay-bagay na yan, hindi makakalimutan ni Aling Ledesma. Gigil na gigil si Aling Ledesma sa mga taong durugo at bakulaw. Kaya Ate Amy, ibulgar mo lahat ang nalalaman mo. Mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa, inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat. Sino ang tinutumbok dito? Diba? O nga naman, hindi naman binoto ito ng taong bayan itong si Balulong Binoto ba? Wala ngang kalaban Bakit nanalong sticker? Sino ang bumoto? O yung mga alipores na naglalaman ng 150, 777. Ang utak ng mga ito, lahat himod para lang sa 777 at 150. May bayaran pa kaya mangyayari dahil ibabasura na at nabasura na o nasa archive na ang impeachment. Mababayaran kaya ito ng 150? Yan ang katalungan. O natanggap na. Natanggap na kaya. Hindi natin alam ito yung mga pronouncement na dapat nyong malaman. Tuloy pa natin ito. Kasi ito yung mga binitawang niya salita Bonjing. Bakit masabing bonjing? Siguro, sa talambuhay niya talaga. Pero pasanin nyo, parang oo nga. Iba, sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan? Kaya yan! Walang niyuyurakan. Diba? Wala naman talagang niyuyurakan si Ate Amy. Bagkos, meron lang siyang napupuna. Meron siyang nakikita. At meron mga katanungan. Totoo ba ito? Ito, alamin natin. Ang sagot niya rito. Pinatatamaan mo ba si Balulong, ang pinsan mo? Ano ang sagot niya rito? Mas maganda, Ate Amy, ikaw na. At pwede ba, please lang Ate Amy, hinihintay namin yung investigasyon patungkol doon sa 5 na nagtulong-tulong na dalhin si Tatay Digong sa dahig. Please lang, simulan mo na. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit yun naisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. So hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Unparliamentary ba magsaad ng totoo? Good job! Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Tama. Tama. Ma'am, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote? Text-text lang. Papadala ng biblical quotation. Sino po nagpadala? Si VP. Mahilig yung magpadala ng Biblia Did she say thank you sa nangyari kagabi? What, maybe don't any think about the conversation po? Basta, salamat sa Panginoon.
last on me. Ma'am, sinasabi po ng ilang justices, sila Justice Ascuna po, better daw yung ginawa niyong archiving kasi pwedeng-pwede talaga daw buhayin yung impeachment case once mag-reverse yung SC. Kesa daw dismiss niyo. Oo, sang-ayon po ako sa opinion ni Justice Ascuna na maaring buhayin. Hindi yung nakatenga na hinihiling ng minority na... diba, play natin kahapon yan. Hindi pa nangangahulugan na itong impeachment na in-archive, wala na. Yan yung pwede pang buhayin talaga. Sa 2026, abangan nyo, baka mamaya umeksena na naman sila. Kasi sa February 5, tapos na. February 5 onwards, tapos na naman ang 1-year ban rule. Ngayon, gagawa ito ng eksena, itong mga bakulaw. Abangan nyo kung ano naman ang sisilip kay BP Sara. Baka mamaya meron na namang kaso. Meron na nga kaso si BP Sara sa ombudsman. Marami siyang inaatihan na hearing. Dinidepensa ni BP Sara ang kanyang sarili doon sa mga inaakusa sa kanya ng mga dorobo. Ihintayin natin. Baka mamaya, andyan na naman yung mga taga-mountain, nagsibabaan, kahit nga sa Senate, hindi na lang napakita yung totoong nangyari, pero doon sila nagngangaw-ngaw. Nag-iiyak sila doon, naggaganon-ganon sila. Kaninong kamag-anak yun? Kilala nyo naman. Yan ba ang pagkakatiwalaan nyo? Yung mga ganong muka? Nakmatipaklong naman. Tapos, yung pinsan ba o pinsan? Sabihin natin pinsan. Kaisa yung pinsan sa gustong matuloy yung impeachment. Yun din yung tinulungan ng religious group. Kakahiyaan, no? Humingi na kayo ng tulong sa religious group, pinraidor nyo pa agoy-agoy, sabi ni Aling Marie. Tuloy. Table, maliwanag naman ang sinabi ni SP Cheese, na yung archive, kahit sinasabi nung iba na minsan hindi pa nangyayari na binuhay muli, pwede, theoretically, pwede buhayin yan. At pwede rin naman magkaroon ng bagong resolusyon kapag may bagong hatol ang ating Korte Suprema. Hindi namang pinagbabawal. Pero bakit nga po hindi pa hinintay, mag-rule with finality yung Supreme Court? Para sa akin, nakakatawa naman kung mag-iintay. Isipin mo, talagang yung Korte Suprema, mag-iintay pa sila, mag-iintay pa tayo ng first MR, judgment on the first MR, second MR, third MR, kung minsan meron pa. Anong gagawin natin kapag napakarami nitong MR, sunod-sunod, di ba? Kung minsan nagkakaroon pa ng second and third following the first. Ito, iba-iba yung mga pumila. Anong gagawin kapag nag-MR din si VP Sara? Aantayin na naman natin. Aabutin na tayo ng February 6 at wala akong kaduda-duda na by February 6, 2026, may pipila ng panibagong impeachment. Di ba? Sabi na sa inyo Di ba? Yun, February 6 pala talaga yung pinaka end nung 1-year bar rule. So ngayon, expect na natin yan. Kasi yun ang target ng mga dorobo Kasi si Balulong ayaw magsitigil. Hindi siya talaga titigil Kasi ang pangarap ng mama, ay nung nangyari, ay yung pangarap ng mama, gusto niya mangyari yung katulad dati nung panahon nila. Walang pumapalit. Kaso nga lang, siyempre hindi naman pwede ganun-ganun lang. Meron ng utak yung tao, meron ng pangil din ng tao, at meron ng social media. Hindi sila aabante sa plano nila dahil magkakaroon na naman ng matinding alam nyo na yung mga bagay-bagay kasi nangyari na yan noon. Pag pinilit nila yan, abangan na lang natin. Tapos na February 6 to 2026, abangan mo, February 7, 8, 9, 10, hanggang papunta ng 2028. Ayan sila, aatake na nga atake. Hindi sila titigil sa kaka-atake nila. So, hintayin na lang yun. Aabutin na yan dahil kulang sa 6 na buwan, di ba? Andyan na. Okay, diba? Dexter. And then Amor? Si Sandra. Dexter. Microphone. Alam nyo, ito lang sasabihin ko sa inyo, hindi na natapos. Ito yung gobyerno na wala nang matinong nangyari sa panunungkulan. Kasi puro batikos puro pamumulitika Nanalo na, nakaupo na sila.
pumumulitika pa rin. Imbis na isipin na lang kung ano ikagaganda ng bansa, ikagaganda ng mga ekonomiya, ikauunlad ng isang city o isang lungsod, i-develop yung mga probinsya, kagaya ng Mindanao, di ba? Yung mga urban area, ayusin. Ganun na lang sana isipin kasi wala eh. Nagsama-sama yung mga durobo sa kamara at yung leader. Ang hirap nito. Diba? Eto na naman, wala na naman tigil. Bakit? Sabi na naman dito, ni Auntie Clara nyo, binatikos ang Senado sa pag-archive ng impeachment. Bakit binatikos? Anong dahilan? Hindi natin alam. Baka mamaya, utos na naman sa kanya, wala tayong magagawa. Kasi, alam nyo naman, laging ganito nangyayari. Tsaka kung babatikusin mo kung ano yung resulta at sinabi ng mga magagaling na senador, subukan mo muna din magsitakbo ka rin muna ng pagkasenador. Patunayan mo muna na pwede kang maging, pwede kang bumatikos sa mga desisyon ng mga senador. Banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting that principle of legal equality. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges dahil kung tutuusin, hindi ng pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. Ate, ma'am, boss, amo, manager, bakit hindi mo sabihin sa Supreme Court yan? Kasi nagdesisyon ng Supreme Court. Sino ba ang dapat katigan? Sino ba ang dapat paniwalaan? Sino ba ang kataas-taasang hukuman? At sino ba dapat ang susundin? Ang mga senador o ang Supreme Court? Kahit ikaw, alam mo naman yan. Di ba pag nagdesisyon yung halimbawa may trial kayo, meron kayong kalaban, meron kang kliyente, merong kliyente yung kalaban mo o yung kumpanyero mo. At pag nagdesisyon yung judge, pwede mo bang sabihin, judge, hindi pwede, ako dapat manalo. Pwede ba yun? Ganon din yun. Kung anong desisyon ng Supreme Court, dapat yun ang sundin ng mga senador. Dahil kung hindi nila susundin yun, sigurado. Pwede silang balikan ng Supreme Court. Bakit ganito? Ano na naman ito? Ano sabi ni Aling Ledesma? Nako po, ano na naman paliwanag ito? Parang... And then kapag naging final ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you can't do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Kailangan i-archive. Giit din ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi masasabi kung ano ang tsansang buling-gubulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Bakit si VP Sara? Matagal nang tapos yan kung hindi nyo sinisilip si VP Sara. Diba? Hindi nga kumikibo ang babae. Hindi kumikibo si VP Sara. Sumasagot lang siya doon sa mga tirada ng mga bakulaw at mga durobo na bumabatigo sa kanya. Doon lang siya nagsasalita. Pero hindi gumagawa si VP Sara ng atake kahit kanino man. Huwag kayong ganun. Be fair naman. Kawawa naman ng babae. Kawawa naman ng VP Sara. Bakit, Alim? Nagsimula kayo 2023, 24, 25. Hihintayin pa natin yung 26 kasi doon pa
matatapos yung 1-year bar rule. Ayan na naman sila. Oh, maraming kaso hinain kay BP Sara. Bakit si BP Sara lang? Oh, mga taga Davao, shoutout po. Taga Mindanao, shoutout po. Visayas, shoutout po. Bakit sinisingle out lang nila si BP Sara? Hindi nyo kaya ang agila. Malawak ang pakpak ng agila. Kaya kayong dagitin sa taas ng lipad ng agila. Pag bumulusok yan at dumagit, wait, there's more. Hingi tayo ng update kay Tatay Digong, mga kasama. Kailangan natin na makakuha dahil almost March, April, May, June, July, August na po. 5 months na si Tatay Digong. So next month, pag hindi nakakuha ng interim ngayon si Tatay Digong, next month, yung unang paghaharap, baka nakakainis, ano? Yung hiling na interim ay hindi pa binibigay. Kaya hingi tayo ng update dito kay Sir. Baka mabigyan tayo ng update sa ICC at kay Tatay Digong. Please lang po, ito na, pasok. Development ang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte before the ICC. Mga kababayan, this development is consequential. Bakit po ba siya consequential? Importante po siya na itong development na ito ay maintindihan natin bilang mga normal na Pilipino. Because I'm pretty sure this will have a very big impact of the case of the former president before the ICC. Bakit po? This is a question of partiality ng Chief Prosecutor Karim Khan with respect before he assumed Chief Prosecutor, which means before po nag-release or nag-request or nag-issue ng tinatawag nating arrest warrant ni former president before the ICC. Kasi yung chief prosecutor po, hindi pala nila dinisclose prior to assuming the chief prosecutor position na meron pala siyang dealings. He represented the victims, alleged victims of the crimes against humanity sa war on drugs in his capacity as a private lawyer. In this case, hindi niya po dinisclose ito prior to becoming a chief prosecutor. Bakit po ba yun importante na i-disclose niya? Kasi po, kung ibinigay niya po or dinisclose niya po, meron na po siyang impartiality, alleged impartiality. Bakit po, mga kababayan? Kasi po, ang nangyayari, meron na pala siyang dealings in his capacity as a private lawyer doon sa mga alleged victims. So basically, he is already siding with the victims and now he is the chief prosecutor. So, meron na siyang kumbaga at stake doon sa kaso mismo. So ibig po sabihin noon na pwede na po na mas nabigyan po siya ng anong tawag dito, urgency, or nagbigyan pa siya ng how do you say that? Meron na siyang prior knowledge in that particular case. So according to the ICC rules, as mentioned doon sa pleadings ni Attorney Kaufman, pagbasa ko kanina, this is already a ground para siya po ay hindi na dapat makialam pa ng mga with respect sa further development or proceedings ng kaso ni PRRD. Actually, this should be decided by the court mismo or by the appeals chamber na dapat hindi na talaga siya makialam kasi nga po hindi na pala siya partial in his capacity of becoming the chief prosecutor. Yun po ang pinaka-importante dito. Maybe most or some individuals might dismiss this as inconsequential, but this is highly consequential sa kaso because this is also going to question why was the warrant of arrest released ordering the former president to be in custody of the ICC. Yun po ang ibig sabihin, yun po ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Kaya ako po mismo, I hope that the government, I hope that the media will disseminate this information. Kasi nga po, hindi nila ito ipapalabas. Kasi this is going to, can you imagine, the warrant of arrest was released, issuing the arrest of the former president when in fact partiality was not present. Then the government cooperated with the supposed warrant of arrest by the ICC
through the Office of the Prosecutor para hulihin si PRRD. Highly questionable na pala yung mismong paglabas pa lang na warrant of arrest, nag-cooperate pa yung whoever was responsible para i-surrender, para some people would view this as kidnapping of the former President Rodrigo Roa Duterte before the ICC. Yan po ang pinaka-importante na dapat ibalita ito ng mainstream media. Tama. Dapat ipakalat ito sa buong Pilipinas at sa buong mundo that this is a very, 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 very serious point na consequential mismo sa kaso ni PRRD. Dapat si PRRD mapaalis na yan. And can you imagine, there was even a news right now that more warrant of arrest will be released for certain individuals. Nako. Why would you even say that when you know for a fact na the defense counsel, the lead defense counsel was able to establish na bakit mo hindi dinisclose ito, Chief Prosecutor Khan? Bakit hindi mo sinabi? You represented the victims on your capacity as a private lawyer. And now when you assumed being the Chief Prosecutor, there was a clear conflict of interest with respect to you having dual role in this matter. You cannot represent the victims and at the same time become a chief prosecutor. Kasi dito po sa ICC mga kababayan, I am not trying to be an expert. I am expressing my views as an ordinary citizen. Okay. Na iba po yung Office of the Prosecutor, iba po yung lawyers, Office of the Public Counsel for Victims, OPCV, at iba din po yung defense team. Kasi sa Pilipinas, di ba, ang sinasabi po natin is that ang Office of the Prosecutor and the representing the victims at the same time, in one na yan. Pero dito, iba-ibang entity po yan. Kaya po dapat importante na ipaalam ito sa buong mundo na dapat ang mainstream media, ito dapat ang sabihin ninyo. Ibandera nyo yan. Attorney Nicholas Kaufman requested the appeals chamber to disqualify from further involvement with respect to whatever development ng kaso ni President Duterte. This will lead to questioning the validity. I'm pretty sure this will lead to the questioning of the validity of the warrant of arrest. There was a clear conflict of interest here. Nako, yan na. Yan ang sinasabi natin. Diba? Bakit hindi nga binabalita ng mga stream? Bakit? Alam na. Alam na this. Kaya maswerte pa rin tayo dahil andito sila Sir Alvin at yung ibang mga nagbabantay na content creator at yung mga social media practitioner. Alam nyo kasi yung terminology malawak na in terms of social media. So practitioner na ho sila dahil pinapractice nila at nagbabalita sila. So yun, salamat na lang. At nandito sila at nagbibigay pa rin sila ng update. Kagaya dito kay Sir Alvin. Salamat po. At ayan, kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share. At hanggang sa muli, bye-bye.